heart, new plans to give you hope and future. Tayo po ay manalangin. Ama, muli po kami, O Diyos, nagpapasalamat sa magandang araw na inyong pinagkaloob sa amin. Salamat sa buhay, Panginoon, na patuloy yung binibigay. Salamat, O Diyos, sa mga biyaya, Panginoon, na inyong pinagkaloob sa amin. Hindi, Panginoon, salamat sa salita mo na aming pag-aaralan yung araw na ito sa amin. Pagbubulay-bulay, Panginoon, ng salita niyo, Panginoon, bigyan niyo po kami ng bukas na puso, bukas na isipan, Panginoon, upang pakinggan ang mga salita mga gusto mo ibahagi sa amin. Salamat, O Diyos. Kami muli ay pinagkatibon-tibon niyo kayo na po sana ang bahala sa mga hapong gawain ito, Panginoon. At ganyan po, pagkalaban niyo po kami ng Holy Spirit upang patuloy pa namin yung unawaan ang mga salita mo. At ganyan, Panginoon, pagkalaban niyo rin po ako, Panginoon, ng karunungan na nanggagaling sa iyo upang, Panginoon, maipahayag ang mga salita mo ng naaayon sa kalooban mo at hindi po sa aming gala lamang. Maraming salamat, O Diyos. Itago niyo po ako sa iyong lilig, Panginoon, ng iyong pagmamahal. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. So, napakaganda po, For I know the plans I have for you. So, sino dito yung pagkagising pa lang may plano na? Si Jen lang, yung paggising lang may plano na kagad sa buhay. Sino? Wala pa ritong gumising na nagplano agad sa kanyang maghapon. Sino yung gumising dito na pagkagising pa lang, alam niya na yung gagawin niya sa maghapon? Yung may nakaplano na. Baka isipin nyo kasi, parang bigyan ko lang po kayo ng ano. Kasi alam ko, natapi ko na po ito sa inyo. Knowing. So, yung topic natin yan. Knowing God's plan. Baka isipin nyo, parang pamilyar. Parang inulit na ni Pastor yan. Yung nakaraan po is knowing God's will. Sino po nakakatanda nun? Knowing God's will. Alam ko, yun yung naituro ko, knowing God's will. So, ano nga ba pagkakaiba? Ng plano, ng plan, at saka will. Plan of God, will of God. Sino makakasagot? Kasi baka sabihin, parang pamilya lang. Parang parehas lang. Sis? Sige nga, bigay ka nga ng konting idea. Ano po ang pagkakaiba ng God's will and God's plan? Yung God's plan, yung talagang pinaplano pa na ng Diyos para sa buhay mo. Pero yung God's will, yung talagang sakto ibibigay niya para sa iyo. Yan. So, tama po. Sabi ng sister, yung plan, plano. Yung will, yung eksakto. Ito po. Ang God's plan, tama yung sinasabi ni sister, yun yung mga plano ng Lord sa atin. Na pwedeng, pwedeng mabago. Paano mababago? Di ba, Diyos hindi naman pabago-bago ang isip eh. Paano na mabago ang plano ng Diyos? Dahil sa katigasan ng ulo natin. Di ba? Ito yung plano ng Diyos para sa atin eh. Pero dahil matigas ang ulo natin, anong nangyari? Nababago. Pero sa pagbabagong yun, may maganda pa rin bunga. Tama? Kasi lahat, sabi, all things work together for good for those who love God. So napakaganda po, yung plano, nababago. Sino nagbabago? Hindi po ang Diyos, ang tao. Pero yung God's will, yan po yung, fix. Ibig sabihin, hindi yan pwedeng baguhin. Naintindihan po ba? Nagigets? O kailangan pa ng mas maraming example? Ito, bigyan mo pa kayo. At saka yung will, ang tingin ko niyan, para sa akin, napapatungkulan lang yan sa Diyos. Sa
tao, hindi. May narinig na ba kayong nagsabi na, ano ba ako, ito yung kalooban ko, ito dapat ang masunod. May tao bang nagsalita na ng gano'n? Bihira, di ba? Pero, ang sinasabi ng tao, karamihan, ito yung plano. Ito yung dapat. Pero ang Diyos, lagi niya sinasabi, ito yung kalooban ko. Ibig sabihin, kailangan mangyari. Tama? Ito, isa pa. Kalooban ng Diyos na iligtas ang tao. Nangyari, hindi. Nangyari, di ba? Hindi pwedeng hindi mangyari yun. Yun yung kalooban ng Diyos. Sa kalooban ng Diyos, para matupad yung kalooban ng Diyos, ano ang plano? Nagigets nyo? May pagkakaiba siya, pero may connecting siya. May pagkaka-connection. Kaya baka maisip nyo, ito, naituro na yan, knowing God's will. And knowing God's plan, halos parehas na. Pero may pagkakaiba po. Ano? Yung plano, yun yung proseso. Di ba? God's will, gusto ng Diyos na iligtas ang tao. Yun yung will niya eh. So, ito yung plano. Ano ang plano? Ito ang plano. Yung Diyos, magkatawang tao para maligtas ang tao. Di ba? Yun yung plano. So, nakikita nyo pagkakaiba. God's will, hindi pwedeng mabago. God's plan, possible. God's will, yung will para sa Kanya lang yan. Malimit, hindi yan, actually, wala pang, siguro sister nakarinig na gano'n. Ito yung kalooban ko, ito dapat masunod. Pero walang gano'n eh. Diba? Walang tao sa gano'n. Walang tao. Puro plano lang. Ito yung plano ko. Ito. Pero walang, ito yung kalooban ko. Diyos lang ang gumagamit ng gano'n. Diba? Tapos, ang plano, patungo sa God's will. Diba? So, ang will ni Lord, iligtas ang tao. Ang plano, eto. Ipadala ko yung anak ko para iligtas ang mga tao sa kasalanan. So, nakikita niyo na po ang God's plan and God's will. Ano? So, may pagkakaiba siya. So, baka isipin niyo, din ay turo ng pastor yan. Pero may connection po ang bawat isa. Sabi ko nga sa inyo, magkakonekta. So, tanong, sino yung gumising dito na may plano na kaagad? Ako, pag-isip ko, may plano na ako. Tanong niyo kung ano. Siyempre, linggo ngayon, magsisimba. Tama? And then, kasama rin sa plano niya kung bakit ako nandito. Kasi nasa plano, ang usapan natin ni Pastor, siya ngayon. Nung pagchat ko kanina, ang sabi ni Pastor, masama ang pakiramdam. So ako, nag-i-expect na siya. Yun yung plano. Pero siguro hindi yung God's will. Di ba? Ang plano natin ganun. Plano natin. Di ba? Pag-isip, magsisimba. So, lagi naman pagkagising ko pala, alam mo na yung gagawin ko. Gigisingin ko yung mga kasama ko. Maaga sila gigising. Kaasikaso. Yung kasama ko, bibili na lulutuin. Yun yung plano. So, pag-ising pala, may plano na tayo. Pero hindi yun yung God's will. Sabi ko nga sa inyo, ang plano namin, si Pastor ngayon. Pero hindi yun yung will. So, nababago. Kaya nasabi ko, di pag-ising ko, chat ko agad si Pastor. Pastor, nasa na yung preaching mo? Ang sagot, masama ang pakiramdam ko. Sabi ko, tapos. Pati, siyempre, kailangan mong kumilos. Hindi pwedeng hindi. Sabi nga, dapat lagi tayo handa. So, habang kumikilos ako, nananalangin ako. Sabi ko, baka isipin nyo naman, si Pastor kaya manalangin na kumikilos. Hindi po kasi lahat ng panalangin, yung tahimik ka lang. Sabi nga, bawat sinasabi, narinig ko sinabi ni Pastor Ed Lapis, na hindi lang, kasi ang alam natin panalangin yung nakaupo lang, na tahimik, hindi. Pero yung iniisip, sinasabi mo pala, form of panalangin yan. Bakit sinasabi mo sa Diyos eh? Sinasabi mo by words. So sabi ko, Lord, siguro hindi nga ito yung plano. So Lord, mag-aaral. So habang nagbabasa ako,
Pinalala niya sa akin, pinakita niya. Actually, na-prepare ko na to, matagal na, meron na akong outline nito. So, nagbabasa ako. So, ito yung binigay niya sa akin. Actually, dalawa po yan, meron pa akong isa. Yung nung nakaraang linggo pa, na gusto ko rin i-share sa inyo, na pinalitan ko rin. Kasi sabi sa akin nila, hindi yan. Huwag yan, eto. Kaya yung topic ko nung nakaraan, ano po yun? Yung Father's House, di ba? Pero meron pa po, ano yun, meron pa pong option yun na isa, pero hindi yun. Yun yung unang binigay ko kay, kay Monica ata yun, yung Walking in the Light of Jesus yata yung title nun. So, pinapalitan, huwag yan, ito, Father's House. Tapos ngayon, yun ulit sana yung yano, pero sabi, hindi, huwag yan, ito. So, knowing God's plan. So, minsan may mga plano tayo na hindi nangyayari kasi hindi yun yung will ni God. So, nagbabago, di ba? Pero yung will, hindi pwedeng baguhin yun. Di ba? Kaya nga ito, pag-uusapan natin yung knowing God's plan, yung plano mismo ng Diyos. Yung plano ng Diyos na hindi dapat, nababago. Tama? So, yan po yun. Knowing God's plan. So, dapat nating malaman yung mga plano ng Diyos para sa atin. Sabi ko nga, yung will, hindi nababago yun, pero yung plan nababago. Katigasan ng ulo natin. May kanya-kanya kasi tayong plano eh. Diba? Sino nakakaalala ng kwentong nagplano sa buhay na mag-ipon, magpakayaman? Di ba mayroong kwento sa Biblia, di ba? So nagpaplano na umasaya sa buhay. Lahat, tinano niya na sa buhay niya. Mag-iipon ako para sa kinabukasan. Paghahanda ako yung pagtanda ko. Di ba? May mga ganun eh. Ano sabi ng Biblia sa ganun? Ano ang sinasabi ng Biblia sa ganung tao? Isa ka, hangal. Bakit? Kasi sabi ni Lord, bukas na bukas din, kukunin na kita. So nakikita niyo. Pero hindi ko sinasabing hindi dapat nagpaplano ng tao. Ang sinasabi lang kasi doon, yung pagpaplano natin dapat according sa plano ng Diyos. Hindi yung sariling plano lang. Hindi lang yung plano mo ngayon, hindi lang yung plano mo para bukas, kundi dapat naka-align sa plano ng Diyos para sa atin. Di ba? Yun yung gustong plano ng Diyos na dapat natin gawin. Tama? Hindi po yung kaya nga sinasabi yung puro plano lang natin, sariling ating plano. Ang sabi ng Biblia dyan, sabi ng Diyos, isa ka hangal. Walang mangyayari, hindi mo papapakinabangan lahat ng pinaplano. Kasi bukas na bukas kukunin na kita, sabi ni Lord. Tama? So baka isipin nyo, si brother, si pastor, napaka-kontra niya. Dapat pala mabuhay lang tayo ngayong araw. Huwag natin isipin yung kinabukasan. Pero biblical speaking, tama po yun. Bakit? Anong sabi na yung Lord sa mga alalahanin ng kinabukasan? Hayaan mong ano yung eksaktong salita? Hayaan mong ang alalahanin para bukas ang mamumblema sa kanyang sarili. Kasi sapat na yung mga alalahanin natin ngayon. Ibig sabihin, eto po kasi yan. Mga pinaplano natin, dapat una, align sa Diyos. Tapos huwag natin masyadong maproblemahin yung ating isip. Huwag tayo masyadong nagpaplano na parang kinabukasan. Ibig sabihin, huwag natin pagtuunan ng pansin, ng maigi. Ibig sabihin, okay, may plano ka para sa kinabukasan. Pero huwag mong gugunin yung buhay mo ngayon para sa pagpaplano ng kinabukasan. Maganda yung may plano ka sa kinabukasan, pero huwag mong ubusin yung araw mo ngayon para sa kinabukasan. Dapat mabuhay ka ngayon. Kasi ngayon. Kaya nga po siya tinawag na present kasi hindi po, kaya tinawag na present kasi regalo. Di ba? Another word ng present is regalo. Di ba? Present, di ba? Minsan sila pastor, may present ako sa iyo. Tapos bibigay regalo. Kasi yung araw ngayon, kaya po siya tinawag na present dahil regalo ng Diyos sa atin. So kailangan mong, sabi nga
Live your life to the fullest. Ibig sabihin, kailangan mong mabuhay ngayong araw. Huwag yung nagtatrabaho ka para sa kinabukasan. Yung inuubos mo yung oras mo sa araw para sa kinabukasan pa. Hindi dapat yung buhay mo, ang plano mo para sa ngayong araw. Ulit, hindi ko sinasabing wala tayong plano sa kinabukasan. Ang sinasabi ko lang, kailangan mo lang mag-focus sa buhay ngayon, magplano ka ng kinabukasan, hindi yung uubusin mo yung araw mo ngayon para sa kinabukasan. Kaya minsan, makikita mo, pagod na pagod. Busy, hindi mo na makita sa church. Di ba? Kasi bakit? Gustong yumaman. Gusto magkabahay. Gusto magkasasakyan. Diba? Hindi masama yung mga bagay na yun. Pero kung pinahihirapan mo na yung sarili mo para lang makamit yun, diba? Okay lang, sasakyan. Hindi mo kaya 4 wheels. 2 wheels lang muna. Diba? Huwag mong bugbugin yung sarili mo trabaho para makakuha ng 4 wheels. 2 wheels lang yung kaya mo eh. Diba? Padyak. Kaya bisikleta. Kasi padyak, 3 wheels pa rin. Di ba? Bisikleta muna. O pag nakuha mo na yun, di ba? Pasalamat sa Diyos. Di ba? Kaya dapat yung mga plano natin ngayong araw, planuhin natin na naaayon sa plano ng Diyos. Huwag po yung nagpaplano tayo lang sa ating-atin lang ha. So kailangan po naka-align sa plano ng Diyos. Ano po? Number 1. Huwag na. Nangunguna ka eh. Ayan. 1. God has plan for everyone. Naniniwala ba kayo yan? Na ang plano ng Diyos para sa lahat. Sino gumising dito na pakiramdam niya walang plano ng Diyos para sa kanya? Yung parang, ito na lang ba buhay ko? Ganito na lang ba ako? Pagkagising, kakain, tatambay, tutulog. Yung ba yung plano ng Diyos para sa'yo sa tingin mo? O plano mo yun sa buhay mo? Di ba? Sipin nyo yung pagiging tamad, ayaw ng Diyos yan. Di ba? So may plano ang Diyos para sa lahat. Kay Sister Mabel, kay Sister Joy, sa akin, kay Pastor, kay Brother Ron, sa lahat, sa atin, kahit sa mga bata, may plano ang Diyos dyan. Di ba? So may plano ang Diyos para sa lahat. Ano po? Sabi po sa kung hindi po pakicheck nga po, hindi ko kasi nailagay yung kung ipeso po ba yan. Efeso chapter 2 verse 10. Yan. Sabi diyan, ang plano ng Diyos, may plano ang Diyos sa bawat buhay. May dakilang plano ang Diyos para sa ating medyo malabo na yung magkuha. Sa atin, ang plano ito ay kailangan ko na talaga yata magpasalamin. Kaya siguro minsan nahihilo ko eh. Malabo na rin, Parang parehas na ako ni Pastor, yung sulat ko, hindi ko na mabasa. Ito ay ang angkop sa ating personalidad. So, ang plano pala ng Diyos ay naaayon sa ating personalidad, mga kaloob. So, yung personality mo, kasama sa plano ng Diyos, ibig sabihin yan, may karugtong. Sa personalidad ng isang tao, yung plano ng Diyos. Sa kaloob, ibig sabihin yung mga talento natin. So, kasama yon, pangangailangan, kakayahan, at yung nasa paligid natin. So, ganun pa lang magplano ang Diyos. Tinitingnan niya yung personality ng tao. Ano ba to? Bugnutin ba to?
O, siguro, ang plano niya sa araw na to, dahil ito ay bugtutin, madali lang. Di ba? Ito ba, mahaba pasensya ng taong to? O, ang plano ng Diyos, bibigyan niya maraming problema. Kasi mahaba pasensya eh. Yan, maraming struggle, hindi, bibigyan to ng tao ng maraming problema. Diba? Di ba ba? Si Brother Ron, mahaba pasensya. Ibibigay ni Lord yan, puro taong problemado. Lagi makakasalamuhan yan. So, tinitingnan ng Diyos, depende sa personalidad. Ano? Mga kaloob. Ibig sabihin, yung talent natin. Kaya di ba sabi ko, lagi ko sinasabi ito sa mga musicians, yung mga talent nyo, ipagamit nyo sa Diyos. Kasi pag hindi nyo pinagamit yan, anong gagawin ni Lord yan? Baka kuhain yan. Ano? So, dapat ipagamit. And then, mga pangangailangan. So, ang plano ng Diyos, nakaano sa pangangailangan natin. Ano? Hindi, naka-align siya, hindi pwedeng hindi. And then, ano? Kakayahan at sa paligiran. Yung depende sa kakayahan ng tao at sa mga nakapalibot. So, doon na ayon yung plano ng Diyos. Ano? Tama po, yung verse nito is, ano? Efeso chapter 2, verse 10. Nabasa niyo po ba? Ay, natingnan niyo. Check po. Sabi niya, for we are God's handiwork, created Christ Jesus to do good work which God prepared in advance for us to do. So, yan po. Yan. Ano nga uli yung number 1? God has planned for everyone. Unang plano ng Diyos sa atin, ano? Ito. To do, kaya po naka-highlight yan, to do good works. So, ang plano ng Diyos sa atin ay ano? Gumawa na mabuti. Walang iba kundi mabuti. So, dapat pagkagising nyo palang kanina, inisip nyo na puro mabubuting bagay. Kasi unang-una yun yung plano ng Diyos sa atin. Ano? Kaya nga sabi, knowing God's plan. So, paano mo malalaman na yung pinaplano mo ngayong araw ay plano ng Diyos? Paano mo malalaman? Siyempre, ito. Unang-una, kung lahat ng iniisip mo ay mabuti para sa kapwa mo at para sa iyo, ano po yan? Plano ng Diyos. So, madali lang palang malaman, ano? Yung plano ng Diyos para sa atin. Kung yung iniisip mo at yung pinaplano mo ngayon ay para sa ikabubuti mo at ikabubuti ng kapwa mo, yun ang plano ng Diyos. Kasi baka isipin nyo, paano ko nang malalaman ang plano ng Diyos? Hindi naman nagsasalita ng Diyos. Hindi kagaya nung una, di ba? Na nakikipag-usap direkte sa tao yung ang Diyos. Nakikiusap sa propeta, sa mga hari, di ba? Ganun ang gawa ng Diyos. Pero ngayon, hindi na. So, kung pansariling isip, pansariling mong kakayahan, paano mo malalaman ang God's plan? Siyempre, unang-una, pag puro mabubuti ang iniisip mo. Kasi yun eh. For we are God's handiwork, we are created in Christ Jesus. So, ibig sabihin tayo daw ay, gawa ng Diyos. Tama naman, hindi kaya tayo ng Diyos, di ba? Kawamis niya. So, ang purpose niya, to do good works. Baka naman sabihin nyo, bakit pinupukosan natin yung good works? Di naman tayo maliligtas dyan. Tama! Hindi ka naman maliligtas sa magandang gawa. Kasi naligtas ka pa dahil sa biyaya ng Diyos. Pero kalakip ng pagiging ligtas ang paggawa ng mabuti. Kaya hindi nyo pwede sabihin na ligtas ka, pero ang ginagawa mo ay puro mali. Totoo naman, hindi ka naligtas sa mga mabubuti mong gawa. Kasi yun yung sabi ng Biblia. Para walang ipangmayabang ang bawat isa sa atin. Hindi ka naligtas dahil sa, nagpagamot ka ng ibang tao, nagbigay ka ng livelihood sa ibang tao. Hindi ganon. Kaya maliwanag na sinasabi ng Biblia na hindi sa mabuting gawa naligtas ang tao, kundi saan? By the grace of God. Dahil sa biyaya ng Diyos, kaya tayo naligtas.
Pero, kailangan mo gumawa na mabuti. Kasi kalaki pinangkaligtasan. Ano? So, hindi po siya contradicting. Baka isipin nyo, nagkakaroon ng contradiction ng mga turo dito sa atin. Hindi po. Tama? So, ang unang plano ng Diyos, ito. Gumawa tayo ng mabuti. Saan? Sa kapwa natin, sa sarili natin. Di ba? Kaya kung pag-isip mo pala, ang iniisip mo ay masama na, alam mo na ang ibig sabihin niya. Hindi yan plano ng Diyos. Kaya kung ang isip mo ay para sa ikabubuti ng lahat, ipagpatuloy. Kasi yun yung gusto ng Diyos. Ano po? Medyo maikli lang po ito. Pangalawa, nakita niyo po kung anong verse to? Opo, tama. Tama po. Ano po yun? Efeso 2:10. Tama. So ito po, sa gusto niyo pong tingnan, sa Hebreo 12:1. So doon sa Efeso 2:10, sabi po doon, nagtalaga ang Diyos ng mga tiyak na gagawin para sa bawat Kristiyano. Ano yung tiyak na dapat gawin? Yung paggawa ng mabuti. Yun yung sigurado na dapat gawin ng isang tao. Yung paggawa ng mabuti. Kaya nga sinasabi niya, nagtalaga ang Diyos ng mga tiyak na gagawin para sa bawat Kristiyano. Ano po? So pangalawa, nandun pa rin po tayo sa knowing God's plan. Sa Hebreo 12:1, sabi diyan, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinder and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Perseverance, the race marked out for us. So ano po ang naka-highlights dyan? Let us throw off everything that hinders, lahat daw ng bagay na nakakasagaban sa iyo, at ano yun? Mga kasalanan na nakatali sa iyo. So God's plan sa atin ay ano? Talikuran ang mga kasalanan at anumang balakid na pumipigil sa atin upang tapusin natin ang laban na naumpisahan. Yun pala yung plano ng Diyos sa atin. Ano? Itapon mo lahat ng bagay na pumipigil sa iyo sa paglilingkod sa Diyos. So, kung pag-isip niyo pala at may pumipigil na sa inyo para magsamba, alam niyo na dapat gawin. Di ba? Ang linaw ng sinasabi niyan, let us throw off everything that hinders us. Ibig sabihin, lahat ng mga pumipigil, mga balakid, and the sins that so easily entangles, mga kasalanan na pumipigil. Kasi minsan pag nakakagawa tayo ng kasalanan, pakiramdam nyo, hindi na ako magsisimba. So kailangan pala itapon mo yun. Alisin mo yun. Hindi lang mga kasalanan, kundi mga bagay na pumipigil sa iyo sa pagharap sa Diyos. Itapon mo yun. Ano? At yung mga pumipigil sa atin para matapos natin yung laban dito. Kahapon yata, nagpo-browse ako sa Facebook. May nakita po akong dalawang gwardiya. So yung unang gwardiya, kausap niya yung isa may hawak na baril. Kinasakasan niya, testing niya. Tapos siguro nakailang putok na siya, nakailang kasal na siya, nilagyan niya ng magazine. Sabi ko nga, hindi ko alam kung paano na po sa Facebook yung kasi dapat binabawal yun. Nilagyan ng magazine, kinalabit, pumutok. Alam niyo yung pangalawang putok ko saan niya tinutok? Dito. Talagang gulat na gulat. Walang kaabog-abog yun. Pagtutok niya, kalapit, bagsak. So nakikita niyo yung mga, siguro punong-puno, iniisip ko, sabi ko, siguro, ano yung nagkukos sa isang tao para gawin yun? Siguro iniisip ko siguro siya problema, punong-puno na. Parang yung pakiramdam mo na ayoko nang mabuhay.
Ano? Kasi tayo, minsan ano sa atin eh. Kaya nga, laging sinasabi ng pinapaalalahanan tayo ng Diyos, ito, itapon mo lahat. Kung punong-puno ka na ng bitbit, ano ang sabi ng Biblia? Cast all your burdens upon me. Ibigay mo sa Diyos. Huwag mong buhatin kasi hindi mo kakayanin. Ako po minsan, habang nag-aaral ako, lagi ako nagpapasalamat sa Diyos. Bakit? Kasi lagi niya akong pinapaalalahanan. Di ba? Pag may mga problema tayo, mabibigat, ito, lino. Tapos lahat. Ano, pag puno ka ng problema, bigay mo sa Diyos. Lord, di ko na kaya to. Iyon na. Hayaan mo na si Lord problema ng problema mo. At sa tingin ko, hindi niya tatanggihan yan. Tutulungan kanyang malampasan niya. Kaya nasabi, cast all your burdens upon me. Di ba? So, ibigay mo na lahat kay Lord. Huwag mo nang yakapin yan. Minsan kasi tayo, iniisip natin, kaya-kaya eh. Ano kasi Superman? Kaya nga si Superman, nagkakaproblema eh. Di ba? Superman, bigyan mo ng isang sakong kryptonite, problemado yan. Hindi niya mabubuhat yan. Di ba? So, hindi ka superhero. Kahit superhero, nakikita eh. Hindi ka Diyos. Yan. Tao ka lang. Ibigay mo sa Diyos lahat ng problema mo. Ano ba mga pinagdaraanan natin ngayon? Kung may mga problema man sa mga kabataan, kung may mga problema kayo sa pag-aaral, na hindi nyo kayang solusyonan, mga problema sa pamilya, huwag nyo masyadong problemahin. Bigay nyo kay Lord. Bigay nyo kay Lord. Pia, problemado sa exam. Lord, ikaw na mag-exam para sa akin. Hindi naman gano'n. Mag-aral ka. Si Lord ang tutulong. Yeah. Pero sinasabi lang dito, na lahat daw ng pumipigil sa atin, itapon nyo na. At kasama doon yung mga kasalanan na pumipigil sa atin para humarap sa Diyos. So yun. Yan yung pangalawang plano sa atin ng Diyos. Una, gumawa ng mabuti. Tama? Pangalawa, lahat ng pumipigil sa'yo, itapon mo na. Pumipigil sa'yo sa paggawa ng mabuti. Di ba? Pumipigil sa'yo sa pagharap sa Diyos. Pumipigil sa'yo na magpatuloy. Di ba? Kasi ang sinasabi dyan, to finish the race, yung para daw makapagpatuloy tayo sa paligsahan natin sinalihan, kailangan itapon mo lahat. Kung nararamdaman mo na parang ayaw mo na, kaya nga nung kinikwento ko sa inyo, sabi ko, yun, hindi yun sabi kabataan, talagang may edad na. Ibig sabihin, tumanda na siya ng gano'n, doon niya pa naisip na sumuko. Di ba? Siguro wala siyang malapitan, walang kaibigan o walang Diyos na malapitan, walang mapaglabasan ng mga hinaing niya sa buhay. So yun yung naramdaman niya. Kaya sabi ko nga, ganun lang kadali, tinapos yung kanyang buhay. Di ba? Tayo nga, minsan gusto pa natin kinukuha. Minsan natatawa ako, kinukuha na ni Lord Nasabihan pa, huwag kang sasama sa liwanag. Di ba? Meron namang mga tao na ayaw nang mabuhay. Kagaya nung nakita natin. Ayun, nakita ko pala. Ako lang pala nakakita. Di ba? Na siguro, ilang taon pa siya mabubuhay, wala na. Tapos yung iyon na naman, gustong mabuhay. Ganito na lang talaga Di ba? So nakikita niyo, yung natin, yung natin dito sa buhay, hindi pare-parehas. May gusto mabuhay, hindi na nabubuhay. May gusto nang mamatay, hindi pa rin. Di ba? Hindi pa rin namamatay. Yung iba naman, kinukuha na lang. Di ba? Kinukuha na lang ng sariling kagustuhan para mawala. Hindi na nahintay yung pagkuha sa kanya nito. Di ba?
So yun po yun, ano? So lahat ng mga bagay na pumipigil sa atin, hindi niya plano yun. Plano mo yun. So kailangan mo ano? Itapo na. Ha? Klaro po ano? Yan. I have fought the good fight and have finished the race. I have kept the faith. So ito yung pangatlo. Pangatlong plano sa atin ng Diyos. Ano daw po? Hindi ko na highlights kasi lahat yan dapat naka-highlights. Una, makipaglaban, magpatuloy. Yun yung nangyari doon sa isang gwardiya, kaya kaya kinuha niya yung buhay niya. Hindi siya nagpatuloy. Sumurrender ka agad. Kaya kasabi niya, makipaglaban, fought the good fight. Hindi lang basta makipaglaban ha, kundi makipaglaban ng mabuti. May good po yan. Ibig sabihin, mabuting pakikipaglaban. Pangalawa, kailangan mong tapusin yung karera. So, kasalanan sa Diyos yun. Yung kunin mo ang sariling buhay. Kasi ikaw yung tumapos ng karera mo. Ang linaw ng sinasabi niya, kailangan mo, tapusin. I have finished the race. Kailangan mong tapusin yung karera. And then, ito yung pinaka-importante sa lahat. Keep the faith. Panatilihin ang pananampalataya. Kasi, yun yung tagligtas sa'yo, di ba? Ang mahirap niya, ginawa mo nga lahat, iniwan mo naman yung pananampalataya. Ligtas ka, hindi. Maliwanag ang sinasabi ng Biblia eh. Naligtas ka sa pananampalataya mo. Tapos iiwan mo yun kung alin yung pinaka-importante sa lahat. So, huwag mong iwan yun. Plano ng Diyos sa atin, good fight. Tapusin yung karera. And then panatilihin ang pananampalataya. Pananampalataya sa Diyos. Na siya namatay para sa atin. At siya'y nabuhay na muli at babalik na muli. So yun po. Pakilan na po ito. Pakilan na ito dun sa knowing God's plan. Knowing God's plan, ang una, sabi niya, may plano ang Diyos para sa lahat. So yun yung mga plano. Unang plano, ano daw? Yan. So ito na. Pang-apat na po ito, 2 Timothy chapter 4 verse 7. I will instruct you and teach you in the ways you should go. I will counsel you with my loving eye on you. Ibig sabihin, tama ba? Sorry, parang nasopa. Hindi pala siya, po yan? Awit yan. Ito yung 2 Timothy 4:7. Yan po yun. Ito is yung awit 32 verse 8. Yan. I will instruct you and teach you in the ways you should go and I will counsel you with my loving eyes. Ibig sabihin, ang Diyos mismo ang magtuturo, teach, at magbibigay ng instruction sa atin. Kung saan daw tayo dapat pumunta. And then, sabi niya, I will counsel you with my loving eyes on you. Hindi aalisin ng Diyos yung mata niya sa atin. Yun yung pinakamaganda sa lahat. Tinuturuan na tayo, nag-guide na siya, tapos hindi niya pa aalisin yung kanyang mata sa atin. Lagi siyang nakatingin, lagi siyang nakabantay. Di ba? So sabi niya, ang plano ng Diyos para sa atin ay para sa atin lang. Kaya nga, plan for everyone. Hindi pwede yung plano sa akin ni Lord, plano rin kay Sister Mabel. Hindi pwede.
Isa-isa tayo, may kanya-kanya tayong plano. Isipin nyo kung gaano kagaling ang Diyos. Oh, si Sister Joy, hindi naman pwede ang plano ni Sister Joy. Plano niya para kay, Sister Jen. Di ba? Magkakaiba. Kaya nga dyan, sabi niya, siya mismo ang magtuturo sa atin. Hindi yan yung iipunin niya. O, itong isang grupong to, ito ang plano ko para sa inyo. O, itong grupo kong ito naman. Ito dapat yung gawin. Hindi, isa-isa. Lalapitan ka nila, tuturuan ka. Sa paano para po? Sa pagbabasa ng Biblia. So, doon lang. Kasi hindi nga natin nakakausap si Lord ng harapan eh. Maswerte doon sa mga taong yung may gift ng gano'n, yung pinaparaan sa panaginip. Di ba? Doon, maswerte yung mga taong gano'n. Bakit? Nakikipag-usap sa kanya ng Diyos sa panaginip. Pero sa atin, na walang gift sa gano'n, magpasa ka para malaman mo yung plano ng Diyos. Para sa iyo, hindi pwedeng tatanungin mo si brother, anong plano ng Diyos sa iyo ngayong araw? Pwede bang makiplano na rin ako sa iyo? Hindi. Sabi niya, maliwanag, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eyes on you. Kanya-kanya yan. Siya mismo magsasabi sa iyo ng dapat mong gawin ngayong araw na to. At yung mga dapat mong gawin para sa bukas. Hindi pwedeng sobrang ang plano para bukas, yung ngayon, konti lang. Kaya nga minsan may mga tao, kinukuha ni Lord, hindi nag-enjoy sa buhay. Di ba? Pinagod yung sarili ng kakatrabaho, mag-ipon. Yung kagaya ng kwento ko sa inyo. Na puro trabaho. Wala nang panahon sa Diyos. Di ba? Hindi pwede, dapat balanse. Pag ang Diyos ang nagpaplano, balanse yan. Hindi pwedeng sobra ka sa isa, sobra ka sa, kulang ka sa isa. Dapat balansyado. Kaya yung mga plano natin kailangan naayon sa plano ng Diyos. Yan. Tagalog. Ang gabay ng tao sa kanyang paglakad ay itong si Yahweh. Kung nais maligtas sa gawain, ang Diyos nagagala. Yan. Awit kasi dapat may pagbasa diyan, medyo may feelings. Ang gabay ng tao sa kanyang paglakad ay itong si Yahweh. Kung nais maligtas sa gawain niya, ang Diyos ang nagagala. So, anong ibig sabihin niya? Ang plano ng Diyos sa atin, tuloy-tuloy. Walang tigil po yan. Dire-diretso. Sabi niya, yung paglakad natin, si Yahweh ang may gabay. Maliwanag na sinasabi niya. Kung dito, sa una, nakatingin siya sa atin, nagbibigay siya ng instruction, nagtuturo. Dito naman, yung paglakad natin, siya ang gumagabay. And then, ang kagandahan nun, patungo saan? Sa kaligtasan. Diba? So, yung plano ng Diyos sa atin, yung papunta tayo sa kaligtasan, dire-diretso, walang putol po yan, dapat, hindi pwedeng yung plano mo hanggang dito lang. Hindi pwedeng yung plano mo, puro umpisa lang. Sabi nga, nagkikwentuhan kami minsan na pastor. Tayo kasi, nagpaplano ng negosyo, puro plano lang. Hindi pa mag-umpisa. Negosyo tayo ng ganito. Sige, maganda yan. Tapos, kinabukasan, pag nag-uusap ulit kayo, plano tayo ng ganito. Pero wala namang umpisa. Plano ng Diyos hindi gano'n. Tuloy-tuloy. Walang tigil, walang patid. Dire-diretso. Tayo kasi tao, mahilig tayo sa plano lang eh. Pero walang execution na nangyayari. Kaya minsan pag gano'n teka lang, umpisa muna natin to bago tayo lumipat sa isa. Di ba? Pero pinaka-importante sa lahat, dapat pag-umpisa ka.
Kasi mahirap naman yung puro plano, walang umpisa. Ano po? So, ang plano ng Diyos sa atin ay ano? Tuloy-tuloy. Wala pong pag yan ha. Tuloy-tuloy. Yan. Ito po. Saan man kayo pumaling, sa kaliwa o sa kanan, maririnig ninyo ang kanyang tinig na nagsasabing, ito ang daan, dito kayo lumakad. Linaw po, no? Yan. Dito daw kayo lumakad. Ang plano ng Diyos ay may katiyakan. Ibig sabihin, laging sure. Minsan ang plano, kasi tayo minsan ganun eh, no? May plano tayo, walang kasiguruhan. Sino nagplano rito ng walang kasiguruhan? Bigyan ko kayo ng sample. Plano ng swimming. Swimming tayo sa ganito. Sa si Roma. Walang budget. Walang kasiguran. Walang kasiguran yun kung matutuloy kasi wala akong budget eh. O di ba yung mga planong gano'n? Tapos ang gagawin natin, ano? Anong gagawin natin pag gano'n? Mag-pray. Si Lord ngayon ang pupuproblemahin natin. Di ba? May mga plano tayo gano'n minsan eh. Hindi masama. Hindi ko sinasabing mali. Pero dapat kung nagpaplano tayo, yung kaya lang. And then, kung sumobra, di saka ka ano nang mas maano? Ang budget mo, pasakaw lang. Sumobra yung budget. Saka tayo ba? Zero ba? Ganun dapat ang plano pala. Hindi yung nagpaplano tayo, nandito na agad. Pero yung ano mo, hanggang dyan lang. Hindi umaabot dun. So dapat, kagaya ng plano ni Lord, ang linaw, sinasabi niya, ito ang daan. Ibig sabihin, tiyak, sigurado. Ito yung daan mo. Dito kayo lumakad. Ito. Pag sinabing ito, walang iba. So sure dapat lagi ang plano. So malalaman mo kung ang plano ng Diyos ay yun talaga yung plano niya, dapat laging sure. Laging sigurado. Minsan mahilig tayo yung suntok sa buwan. Sino nakaalam ng mga yung kasabihan suntok sa buwan? Masusuntok mo ba yung buwan? Hindi. So parang ganun, suntok sa buwan yung plano. Alam mong imposible mangyari. Tapos ang gagawin natin, dahil may pananampalataya tayo, si Lord ang pagpuproblemahin natin. Magpipray, Lord, kailangan namin ng budget. Lord, kailangan namin ng pang-registration. Lord, walang masama sa gano'n. Walang masama na umasa sa Diyos. Hindi ko sinasabing masama. Pero tayo, bilang tao, kung magpaplano ka sa buhay mo, dapat doon lang sa sigurado. Ganun naman talaga dapat eh. Kaya nga sabi, yung plano mo, iba talaga yung plano mo eh. Di ba? Hanggang yun lang. Ngayon, kung hindi yung plano ni Lord, magbibigay sila ng sobra, tama? Diba, ang plano mo, ito lang. Makatapos lang ako ng high school. Hindi yung plano ng Diyos sa'yo. Plano ng Diyos, patapusin ka ng college. So, magbibigay siya sa'yo ng extra. Magbibigay siya ng tao magpapaaral sa'yo. Pero ikaw, ang plano mo, ito lang. Kasi ito lang yung kaya ko, ito lang yung sigurado ko, ito lang yung tiyak ko. Hanggang dito lang ako kasi mahirap lang kami. Walang trabaho yung aking magulang. Hanggang high school lang, sigurado na ako hanggang high school lang ako. Ay ngayon pala, senior high school. Hanggang senior high lang ako. Hindi na ako magka-college kasi magtatrabaho na ako, hindi ko na kaya. Tama. Yun ang dapat gawin. Pero kung hindi yan ang plano ng Diyos sa'yo, sigurado magbibigay si Lord na support. Di ba? Ang sinasabi lang kasi natin, iwasan natin magplano yung mga suntok sa buwan. Huwag tayo masyado nagpaplano. Pagkagising mo pala, Lord, kikita ako ng 1 million ngayong araw. Pinaproblema mo pa si Lord. Tama ba yun? Hindi maling umaasa sa Diyos. Lagi nga natin tinuturo yun eh. Umaasa ka sa Diyos. Ang mabuti ay gawin. Diba? Pero huwag naman yung suntok sa buwan. Dapat laging
sigurado. Ano? Tiyak. Kaya nga sabi ng Diyos, eto ang daan. Dito ka lumakad. Sure yan. Hindi ka magkakamali pag yan ang dinaanan mo. Kaya tayo bilang tao, dapat ganoon din po. Anong nangyari sa aking Yun. Yan. Ano po? Ay, salamat. Nasa pangalawa na tayo. 11:30 na. So yung kanina, ano po yun? God's plan. Ano yung number 1? God's plan for everyone. Ito, God's plan is important to everyone. So, importante sa lahat. Talaga naman dapat importante yun. Kasi plano ng Diyos sa atin yun eh. Knowing God's plan nga eh. Di ba? Yan. Tunay nga ng Panginoon ang may akda ng ating buhay. Tama? Amen. Kagaya nga ng kwento natin kanina, ang Diyos ang may akda ng buhay. Siya lang ang nakakaalam kung hanggang kailan ka. Kaya nga minsan ng pagnanalangin, ito regarding dun sa question ko kanina, yung kalooban at will, yung will at saka yung plan. Si Lord nung nanalangin, naalala nyo, nung nagkatawang tao siya, nanalangin siya dun sa hati. Ano ang sabi ni Lord? Hindi ang kalooban ko ang masunod. Ano yung sabi ko kanina, ang kalooban sa Diyos lang ginagamit, hindi tao, di ba? Sino nagsalita na? Si Jesus. Diyos siya. So, sinasabi niya, Lord, Ama, hindi yung kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. So, napaka-importante nun. Kaya nga, number 2, God's plan is important to everyone. Kasi siya ang may akda ng buhay natin. Siya ang may akda ng ating buhay. Wala siyang plano na makakasama para sa atin. Lahat ay para sa ikabubuti natin. Ngunit, nakakalungkot minsan ang katotohanan dahil sa ating pagkamakasarili at katigasan ng ulo, maraming natin di nagagawa ang kalooban at ang plano ng dapat para sa atin. Yun yung sinasabi ko. Dahil sa katigasan ng ulo natin minsan, yung plano ng Diyos hindi natin nagagawa. Yung plano ng Diyos para sa atin. Di ba? So yun yung sinasabi ko na nababago talaga ang plano. Kasi hindi yung plano ng Diyos para sa'yo. Patigas ang ulo mo, dito ka. Ibig na diretso ka, sabi na Lord, dito ka dumaan. Ito yung siguradong daan. Yung mga kabataan, biglang liko. Hindi napapahamak minsan. Tapos pag napahamak, tatanong, Lord, bakit ako ba? Naniniwala naman ako sa iyo. Kristiyano naman ako. Nakikinig naman ako sa iyo. Pero tanong, sinunod mo yung plano? Di ba? Kaya minsan, pag meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay, tanongin din natin yung sarili natin. Lord, sinunod ko ba yung plano mo? Kaya ako dumaranas ng ganito. Kasi sigurado po, alam niyo yan ang sagot dyan. Kasi kayo yung mismo nagbago ng plano eh. So masasagot niyo yan. Huwag niyo sabihin sa akin, hindi ko alam ang plano. Ayan na nga yung plano eh. So ang plano ng Diyos sa atin ay, importante. Siya ang may akda ng ating buhay. So dapat ikonsulta mo lahat sa Kanya. Di ba? Kagaya ng kwento ka kanina, plano ka ng plano magpayaman, bukas wala ka na. So useless. Kung nakakausap mo si Lord, ano sasabihin niya sa'yo? Mag-enjoy ka na ngayong araw na to. Di ba? Ganun sasabihin niya eh. Mag-enjoy ka na ngayon. Kung may naiipong kang pera, ito na gawin mo. Mamahagi ka ng yaman mo sa kapwa. Magpakasaya ka na ngayong araw. Tanong, bakit Lord? Kasi bukas kumuli na kita. Kung na-enjoy mo yung pinaghirapan mo. Di ba? Hindi yung plano magpayaman, pakahirap ka. Tapos yung naipon mo, anong gagawin? Pag nawala ka,
Minsan pag-aawayan pa yun ng mga naiwan mo. Minsan, ikaw pa yung gumawa. Patay ka na, gumawa ka pa ng kaguluhan sa inyo. Di ba? Meron mga ganun eh, yung sobrang yaman. Na yung mga pamilya nag-aaway-aaway na. Hindi mo ba naiisip yun? Pagharap mo kay Lord? Anong ginawa mo sa pamilya mo? Lord, wala naman akong ginawa. Anong wala? Tingnan mo. Oh, nagkagulo yung pamilya mo eh. O dahil yun saan? Pinagtalo-talunan yung naiwan mo. Dapat simple lang. Tama. Simple buhay lang. Yung simple. Yung yung sa isang araw, ilang beses kumakain. 5. Kasi may merienda. Tapos meron pang midnight snack. Di ba? Yung ganong pagkain na yung ganon lang na buhay, okay na yun eh. Hindi yung hindi ka nagkukulang, oras na ng tanghalian. Problemado ka pa. Wala pang kakainin yung pamilya ko. Di ba? Yung tama lang. Hindi yung maghahaling gabi na yan. Wala ka pa sa bahay, hindi pa naghahapunan yung pamilya mo. Diba? So dapat eksakto lang. Kaya dapat isanggunin mo lahat sa Diyos kasi importante yan. Importante lahat ng plano. Lahat ng plano ng Diyos importante sa bawat isa. Sabi nga, eto. Yan. Sa Jeremiah 10:23. Lord, I know that people's lives are not their own. It is not for them to direct their step. Maliwanag ano? Sinasabi dyan, parang sinasabi niya, sabi ni Jeremiah, Panginoon, alam kong ang buhay ng tao ay hindi sa kanila. So, ano panalangin ni Jeremiah? Ay ang sinasabi ni Jeremiah dyan, hindi sila ang dapat na manguna niyan. Sabi niya, it's not for them to direct their step. Totoo naman, hindi naman sa yung buhay mo. Kanina yan. Kay Lord, sino dapat nagdidirect, nagmamaneho niya? Dapat si Lord. Kaya minsan yung napanood nyo na ba yung illustration na yung driver? Kung tayo daw ang driver, tapos si Lord ang pasahero, minsan nakakaligo ka ng ganito. Tama, yung tagtag-tsuper ng buhay. Diba? Hayaan mo ang Diyos ang magmaneho ng buhay mo. So yun yung sinasabi niya, importante sa Diyos ang plano ng buhay mo. Si Lord ang magpatakbo. Minsan kasi tayo, mahilig tayo na Lord, ride ka lang sa akin. Ang bahala. Diyan ka lang. Minsan, kapag mamaneho natin, napapahabang tayo, minsan nakakabunggo, minsan nahuhulog sa kanal. Buti na lang, kung nahulog ako dyan may mga kapatiran tayo na nagbuhat ng L3. Diba? Minsan ganun nalulubak. Pero pag si Lord ang nagmamaneho ng buhay mo, sigurado walang mali yan. Kasi siya may plano niyan Diba? Siya gumawa ng plano Sabi nga, knowing God's plan Ito yung plano ko, di ako magmaneho. Diba? Ito yung plano ko sa inyo, papunta tayo doon, diretso. Walang liko. Hindi siguro na magmaneho. Sigurado, dire-diretso yan. Pero pag tayo ang nagmamaneho, minsan nakakita lang ng, magandang buhay dito. Minsan, nangyayari, dahil sa sobrang ganda ng buhay na nandito, nanatili na lang doon. Hindi niya alam, lang pala yun. Diversion lang ng, kaaway. Di ba? Meron ba sa inyong tinukso dito na, tutuksoy ka ng pangit na bagay? Sino na ditong tinukso ng mga pangit na bagay? Wala naman Sa tingin mo, ito magpapatukso ka? Ang patukso ng kaaway, magagandang bagay. Dito, yayaman ka. Yaman ng pag-ministry. Di ba? Sa mga pastor, mahilig yan Marami akong kilalang ganyan Dito ka! Yayaman tayo dito! Wala akong sinabing networking sis. Ikaw nagsabi niya. Dito tayo! Di ba? May mga pastor na gano'n Hindi ka in-encourage.
Di ba? Di ka encourage na sumali sa ganun. Pero kung kwentuhan ka, uy, kukuha kami ng ano, magkaano na magbibigay na, lalabas na ng check. Hindi ka kaya iniinganyo, kinikwento naman. Hindi ikaw naman, sasali ka. Pag nagpulilyaso, ano sabi ng pastor? Hindi kita in-encourage. Kwento ko lang sa'yo, ikaw sumali. Di ba? Safe. Di ba, ganun? Yung mga pastor na minsan ganun eh. Hindi, hayaan mo ng ministry, dito tayo. Si Pastor Philip, lagi na kwento, buhay niya. Iniwan niya ng ilang taon ng pag-ministry. Pero sa kanya rin nagkagaling, hindi naging maganda ang bunga. Sabi niya, ngayon, kung hindi ako nagkakamali, 10 taon niya iniwan ng ministry. Tama ba sa no? Ha? 14 years? Isipin niyo yun. Iniwan niya yung pag-ministry ng 14 years. Pero ano, sabi, hindi naman maganda yung buhay niya. Hindi naman masenso eh. Sabi niya nga ngayon eh, mas maganda pa buhay ko ngayon. Kung naglilingkod ko sa Diyos. Sabi niya nga rin, minsan, dito ko napatunayan na yung biyaya ng Panginoon kaysa pa. Hindi siya nagkukulang. Isipin niyo yun. Di ba? Kaya yung paglilingkod sa Diyos dapat priority yun. Hindi naman sinasabi mo ka magtrabaho. Pero dapat priority mo. Hindi yung priority mo trabaho pag may time sa araw ng ministry. Dapat pala baliktad. Ministry ka at nagtatrabaho ka. Parang si Paul. Di ba? Ano sinasabi? Hindi naman ako nagpahirap sa inyo eh. Nagtrabaho rin naman ako. Naglilingkod si Paul doon. Pero nagtatrabaho siya. Di ba? Pero kung may time kayo magbigay din kayo, sabi niya. Pero hindi niya inaano yun. Hindi niya pinupursigi. Tama? So dapat ang plano natin sa buhay, Diyos ang magmaneho. Maliwanag po ano? Sabi po yan ni Jeremias, hindi mo sarili yung buhay mo, hayaan mo ang Diyos ang magpatakbo niya. So lahat ng plano mo, ilatag mo sa Diyos. Lord, ito yung plano ko. Gusto ko magkaroon ng balik bahay. Ito gagawin ko. Lord, ayaw ba ito sa plano mo? Di ba? Dapat ganun. Lord, ito. Lord, plano ko by 2020 payat na ako. Plano mo para sa akin. Di ba? Ako payat na ako eh. Pero hindi yata yung plano ng Lord kasi matatapos naman yung taon. Yung New Year's resolution kung nakaraan niya, pumayat eh. Yeah. Pero baka sinasabi ni Lord, hindi kita papayatin kasi baka isipin ng ibang tao naglilingkod sa akin. Hirap. Kaya dyan ka lang. Para makita nila na pinagpapala ko kayo. Yeah. Minsan ganun eh. Sabi ko kasi may mga plano tayo na hindi natin nagagawa. Minsan kasi hiwalay sa plano ng Diyos. Ano po? So importante po yan God's plan is important to everyone. So napaka-importante po na malaman natin yung plano ng Diyos para sa atin. Ano po? Pangatlo, malapit na po tayo matapos. Huwag kayong mag-alala. God's plan has purpose. Anong oras ako nag-umpisa? 9:00. 10:00 na. God's plan has purpose. Ay, ganun pala. Ang plano pala ng Diyos may purpose para sa atin. Naniniwala ba kayo? Siyempre naman. Sabi nga ng salita ng Diyos, nasa tiyan ka pa lang. Nakaplano na ang buhay mo dito sa mundo. Isipin mo yun. Nasa tiyan ka pa lang ng nanay mo. Nakalatag na yung plano ng Diyos para sa'yo. Lalakaran mo na lang. Di ba? Tapos tayo naman, lakad tayo. Dahil sa katigasan ng ulo, ligo ng konti, napahama. Sasabihin mo, Lord, ito ba yung plano mo sa akin? Napahama. Hindi mo alam, ikaw may gagawa. Diba? Minsan, ganun eh. Yung mahilig tayo sa yung nagtuturo, sabi ko nga, para tayo si makaturo. Tama ba yun? Turuan ng turo. Ikaw may kasalanan, tuturo mo sa Diyos. Tatanungin mo pa siya, Lord, ito ba yung plano mo sa akin? Ito ba yung sinasabi mong plano mo sa akin? Napahama ko. Pero
Pero hindi naman pala yun. Kasi minsan tayo, mahilig tayo sa ganun eh. Lumiligo ka sa plano ng Diyos. Eto, sabi po sa Unang Pedro, chapter 2, verse 15. Nais ng Diyos na sa pamamagitan ng inyong wastong pamumuhay ay mapatigil ninyo ang mga hangal sa kanilang kamangmangan. Yan. Sana po yan? Purpose ng Diyos sa plano natin. God's plan has a purpose. Ano ang unang purpose? Di ba sabi natin, malalaman natin na yung plano ng Diyos ay para sa plano ng Diyos pag puro tama ginagawa, tama. Yung tama mong ginagawa, may purpose yun. Eto. Ano po ang sabi diyan? Mapatigil ninyo ang mga hangal sa kanilang kamangmangan. Dahil saan? Sa wastong pamumuhay. Di ba pag magandang ginagawa mo, wastong pamumuhay yun? Di ba? So, ang purpose pala nun, eto, para mapatigil mo yung mga mangmang. Ibig sabihin, yung mga gumagawa ng hindi mabuti, namumuhay na masama. Na hindi mo kailangan gumawa ng masama para, gumanda buhay. So, dapat puro magaganda. Yan ang maliwanag na sinasabi yan. Sa pamamagitan ng inyong wastong pamumuhay ay mapatigil ninyo ang mga hangal sa kanilang kamangmangan. Pakita mo yung magandang buhay mo. Kaya minsan tayo, sabi ko nga kanina, sabi ng Kristiyano ka, pero yung mga gawa mo, mali. Sa tingin mo, yung mga nakapaligid sa'yo, may inganyo mo ba yan? Sabi na dapat ito gawin. Pero hindi naman nakikita sa buhay mo. Sa tingin mo, maniniwala yung mga hindi Kristiyano. Kaya nga importante sa pagiging Kristiyano ang testimony. Good testimony. Lagi natin naririnig dito yan sa pulpito. Laging sinasabi ng mga pastor, hindi lang kami, napakarami nang nagsasabi. Ang pagiging Kristiyano kailangan may good testimony. Kaya nga yung pagiging Kristiyano, tama, ligtas ka sa biyaya ng Diyos. Pero hindi mo pwedeng sabihin na Kristiyano ka nang hindi ka gumagawa ng mabuti, na yung testimony mo sa buhay ay puro pangit. Kasi magkasama yun eh. Bunga yun ng pagiging ligtas. Paano mo sasabihin ligtas na hindi nga nakikita yung bunga sa'yo? Yung bunga ng pagiging ligtas ang paggawa ng mabuti. Pag gumagawa ka ng mabuti, may good testimony ka sa buhay. Maliwanag po yan. Pero huwag nyo namang i-judge yung mga Kristiyano na nakakagawa ng mali. Kasi tao pa rin naman yan. Magkakamali yan. Ang ibig sabihin lang po yan, dapat pinupurso natin yung pagiging mabuti. Totoo, hindi pa tayo, kumpleto, hindi pa tayo perfecto. Kailan lang tayo magiging perfecto? Pag dumating na ang perfecto. Sino ang perfecto? Sino? So pagdating ni Lord, doon lang tayo magiging perfect. Pero hanggang nandito ka sa lupa, dapat mong galingan na mabuhay ng maayos. Kasi kalakip yun ng pagiging ligtas. Kaya nga yung mga ligtas na nagsasabi at nakikitaan mo ng mali, na ang buhay nila nabubuhay pa rin sa pagkakamali. Sa tingin mo, di ba? Kasi dapat nagbubunga ka eh. Di ba meron nga ang fruit of the Spirit na sinasabi? Paano masasabing ligtas ka? Paano masasabing, di ba ligtas ka pag may Holy Spirit ka? Oh. Kasi hindi naman pwede magsama ang liwanag sa dilim. So kung sinasabi mo ligtas ka, may Holy Spirit ka. Tama? Kung may Holy Spirit ka, dapat merong fruit of the Spirit. Ano yung fruit of the Spirit? Pagmamahal. So dapat may pagmamahal ka sa kapwa mo. Hindi lang sa kapwa mo, kundi saan? Mga kaaway mo. Yun ang pinakamagandang pagmamahal. Hindi pwede mo kasi yung pagmamahal dahil minamahal ka, parang sinusuklian mo lang eh. Pero yung totoong pagmamahal ay yung pagmamahal ng
hindi karapat dapat mahalin. Kagaya ng ginawa ni Lord, hindi naman tayo dapat mahalin eh. Bakit? Makasuwain tayo eh. O anong ginawa ni Lord? Minahal tayo, binigay niya pa yung anak niya, di ba? Yun yung pagmamahal na dapat ipakita. Yun yung fruit of the spirit na pagmamahal. Hindi yung sasabihin, sister, mahal kita, brother. Yung mga kapatid mo yan sa Panginoon, natural mahal mo yan. Pero anong dapat na minamahal? Yung mga hindi karapat dapat mahalin. Pagpipigil sa sarili, isang bunga ng fruit of the spirit, di ba? Kahit anong galit mo, dapat pigilin mo. Kasi fruit of the spirit yun eh. Sinasabi mo na ligtas ka, may Holy Spirit ka, dapat meron kang pagpipigil sa sarili. Konektado dapat yan. Yun nga yung sinasabi ko, pag ligtas ka, dapat gumagawa ka ng mabuti. Hindi puro kasamaan ang ginagawa mo, tapos sasabihin mo, ligtas ako. Di ba? Sino niloloko mo doon? Sigaw ka ng sigaw dyan, ligtas ka, pero yung mga gawa mo, sa tingin mo, makakapagligtas ka ng kaluluwa. Ano? Isipin nyo na lang, pastor, inganyo ng sumama sa iyo. Pero yung mga gawa mo, pangit, sa tingin mo, ipapasok sa church mo. Di ba wala? Kaya nga dapat nagbubunga ka. Yun yung sinasabing dapat nagbubunga ang Kristiyano. Ano? Kasi pag nakakonekta ka, di ba? Si Lord yung, ubas, ay ambay, tama? Tapos tayo mga sanga. Ang sanga ang nagbubunga. Ngayon, asan yung bunga mo? Ang hindi nakakonekta sa Lord, anong ginagawa? Pinuputol kasi hindi nagbubunga yun. Yun yung mga Kristiyano lang na nagsasabi, Kristiyano ako pero wala bunga. Anong gagawin doon? Puputulin at susunugin. So dapat maging aware tayo sa ganun. Di ba? Sinasabi mo na ligtas ka, hindi ka nagbubunga, hindi ka gumagawa ng masama, susunugin ka. Kasi kagaya ka nung ubas na hindi nagbubunga. Isa ka doon sa mga sanga na sinasabi mong Kristiyano ka, tapos wala kang bunga. Ang maliwanag at sinasabi doon, pag walang bunga, puputulin at susunugin. Kaya dapat maging aware tayo bilang mga Kristiyano sa Panginoon. Madaling sabihin na maging Kristiyano. Pero yung magpaka-Kristiyano, napakahirap. Kaya hindi ako naniniwala na pag may nagsabi sa inyo makakalampas kayo sa langit, never mangyayari yun. Dahil ang pagpunta sa langit, napakahirap. Hindi ka lalampas. Pero kung may Diyos ka, sigurado po yan. Ano po? So yan, nais ng Diyos ay wastong pamumuhay. Yun yung purpose ng Diyos. Gumawa ka ng mabuti para maging wasto yung pamumuhay mo. Tama? Pangalawa, kalooban ng Diyos na kayo maging banal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Diyos ko po, kung kailangan pa natin itagalog, yan. Sabi niya sa 1 Thessalonians 4:3, mahiwalay sa kasalanan tungo sa kabanalan. Yan ang sinasabi po. Maliwanag, maging banal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Kaya minsan, naririnig nyo lagi, sinasabi, lagi pa natin ini-example na lumayo sa mga makamundong gawain. Huwag yung pita ng laman ang pakirali. Diba, lagi natin naririnig dito yan. Paulit-ulit na nga eh. Minsan nga ako, nagugulo na eh. Lord, naitulong mo na ba to? Lord, ano ba? Kasi alos ko na konektado lang eh. Pare-parehas lang ang sinasabi, paulit-ulit na lang eh. Paikot-ikot lang eh. Diba? Pero, minsan nakakalimutan pa rin natin. Gumagawa pa rin tayo ng mga kahalayan. Diba? Gumagawa pa rin tayo ng hindi maganda. Maliwanag, sinasabi na pag ikaw nananampalataya, gumawa ka ng mabuti. Kristiyano ka na, ikaw pa yung nangunguna na gumawa ng masama. Diba? Anong klaseng plano yan? Pagkagising mo pala, masama na agad ang dahil mo sa kapwa. Diba? Kaya nga knowing God's plan.
dapat natin malaman ang plano ng Diyos kung ito ba ay naaayon. Ano po? So sa ating pagtatapos, balikan po natin yung sinasabi natin sa Jeremiah. Ito po yan. So pag sinamarize mo po lahat ng sinabi ko, balik lang ulit tayo dito. Ito yung plano ng Diyos para sa atin. Plans to ano? Prosper. Pagyamanin tayo, pasiglahin, pagandahin ang buhay, hindi paghirapin. At ano? Para hindi tayo mapahamak. Ano? Prosper you and not to harm you. And then ano? Ito pa. Bigyan tayo ng pag-asa. Di ba? Ang ganda naman. Yun lang naman yung plano ng Diyos eh. Ha? Maging prosper tayo. Kaya sinasabi ko sa inyo, hindi ako kontra sa pagyaman. Kasi yun nga yung gusto ng Diyos. Pero dapat ilagay mo yung plano mo na naaayon sa plano ng Diyos. Di ba? Kasi kanina pa natin sinasabi yun eh na baka sabihin niyo kontra sa pagyaman to si Pastor. Hindi. Ano yun ang plano ng Diyos? Oh? Pagyamanin ka, prosper. Di ba? Sa Tagalog, ano? Ang prosper. Pagyamanin. Hindi tayo kontra sa pagyaman. Pero kung yung pagyaman mo nakaka-apekto sa gawain ng Diyos, mali. Mali yung plano mo. Di ba? Kaya not knowing God's plan eh. Di ba? Tapos, pag ang plano mo ay nakakasakit na sa'yo, trabaho ka ng trabaho, gusto mong yumaman, nagkakasakit ka na. O kaya, hindi ka pa nagkakasakit, yung kapwa mo, nasasaktan mo na. Nasasagasaan mo na yun. Dahil gusto mo lumago eh. Di ba? Eh kung nakakasakit ka na, maliwanag sinasabi, pinagpagyayamanin ka ng Diyos, pero hindi sa paraan nakakasakit. Tama? Eto, prosper you and not to harm you. Oh. Eh kung yung pag-prosper mo ay nakakasakit na sa'yo, nagkakasakit ka na. Dahil pati linggo, ginagawa mo, trabaho. Eh, maliwanag, sabi ng Diyos, magpahinga ka sa isang araw. Ibigay mo sa Diyos. Kaya yun yung plano ng Diyos. Prosper you, pero yung pag-prosper mo hindi nakakasakit sa iyo. At lalo-lalo na sa kapwa mo. Di ba? And then ano? Plans to give you hope and future. Ang gandang plano ng Diyos. May pag-asa at kinabukasan. Kaya kung babalikan ko lahat itong sinabi ko kanina, simula sa una hanggang sa pangatlo, pasok po lahat yun dito. Hinimay-himay lang natin para lalo natin mas maunawaan. Ano? Kaya minsan sabi ko nga, pag ako nananalangin, Lord, eto, request ko lang. Diba? Parang nilalala ko sa Kanya, ito yung plano ko, ito yung gusto ko. Pero kung hindi ito yung plano mo, hindi mangyari. Yung palooban mo mangyari. Kasi alam ko, pag nangyari ang palooban ng Diyos, tama yun. Walang mali doon. Baka sa una, mali sa paningin mo, pero tama yun. Sabi ko nga sa iyo, iba mag-isip ang Diyos. Hindi kagaya ng tao. Diba yung sinasabi natin dito, nanalangin ka ng pagmamahal. Bibigyan ka ng mga, hindi ka nang bibigyan ka agad ng Diyos ng pagmamahal. Bibigyan ka ng Diyos ng taong dapat mahalin. Para yung pagmamahal mo pa-exercise mo. Pasensya! Hindi ka nang bibigyan ng mahabang pasensya. Bibigyan ka ng Diyos ng ano? Mga taong mahirap ang pasensyahan. Diba? Kaya kayo minsan pag may pasensya nyo, pag nanalangin kayo, pahingi ako ng mahabang pasensya. Yan, sunod-sunod. Bibigay mga kasama mo, mga walang ano. Diba? Yung mga taong mahirap ang pasensya. Kasi hindi naman instant ibibigay sa inyo. Ipa-practice mo yun. Yeah. Kaya yung pagiging Kristiyano, practice din. Diba? Minsan nagkakamali tayo, okay lang. Pero huwag ka mabuhay na pagkakamali, paulit-ulit. Okay magkamali, practice yun. Kasi practice makes perfect. Diba? Ang pagiging Kristiyano, kailangan mo i-practice din. Ano? Paggawa ng mabuti, practice din.
Kaya ito yung plano ng Diyos sa atin. Napakaganda po. To prosper you para hindi ka mahirapan. And not to harm you para hindi ka masaktan. Di ba? Kung pwede nga lang alo-aloy ka no? Kukuberan ka. Di ba? Sabi, i-cover kita. Kahit nga karamdaman Sabi nga, I will cover you by the precious blood of God. Diba? Doon tayo pinagaling Ino-cover na tayo sa mga kahirapan. And then, to give you hope, sino pag-asa natin? Jesus. Si Lord. Diba? Si Lord ang pag-asa natin. Amen. Anong sabi ko sa inyo? Totoong sabi nga kung ang Diyos hindi nabuhay ulit, kanino makakapit? Diba? Dahil nga ang Diyos ay muling nabuhay at muling babalik, yun yung pinanghahawakan natin ng pag-asa. Amen. Yun yung pinanghahawakan natin. Yun yung panghahawakan natin hanggang tayo humarap sa Diyos. Diba? Walang kaligtasan kung hindi nabuhay ulit ang Diyos. Maliwanag yan. Sino magliligtas sa iyo? Diba? Dahil ang Diyos ay nabuhay na muli at babalik muli, yun yung kaligtasan natin. Yung Diyos na nagkatawang tao na nagbigay sa atin ng kaligtasan, siya magbibigay sa atin ng kaligtasan. Ano po? Yan. To give you hopes and future. Yan. Kaya minsan, huwag kayo mag-isip kung wala kayong iniisip sa sarili niyo, wala na kayong future. Hindi totoo yan. Ang Diyos may plano, sabi ko. Yan. Kaya kung may mga pinanghihinaan dito o may iniisip na sumuko na ito, balikan nyo lang po ito. Mga plano nyo, ilagay nyo sa Diyos, balikan nyo po ito. Maliwanag po na sinasabi po dyan. So tayo po ay tumayong lahat para sa ating panalangin. Yes, Father God, hallelujah. Ama namin, muli po, O Diyos, kami nagpapasalamat, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, na inyong ibinigay sa amin. Salamat din, Panginoon, sa katuroan na inyong ibinahagi. Sa salita mo, Panginoon, na lagi nagpapaalala sa amin, Panginoon, na ang plano namin ay dapat nakaayon sa plano. Lahat, Panginoon, ang plano namin sa buhay, O Diyos, ay dapat nakaangkla sa plano niyo, Panginoon. Patawarin niyo kami, Panginoon, kung kami minsan ay lumili sa plano niyo, O God. Alam po namin na binigyan niyo kami ng free will, Panginoon, at hindi niyo ito binawi. Kaya, Panginoon, kami patuloy ng humingi sa inyo ng patawad, O God. Kung kami, Panginoon, ay nagkakamali at sumusuway sa plano mo, Panginoon. Nawa, Panginoon, ibalik niyo kami sa totoong plano niyo sa aming buhay, O God. Dahil alam namin, Panginoon, na kami kahit kung nasa tiyan pa, Panginoon, ang aming mga magulang ay nakalaan ng plano, Panginoon, nakalatag na po kung saan kami dapat tumakbo, Panginoon. Kung saan po kami dapat lumakad, Panginoon. Ama, nawa po ito ay magsilbing paalala sa bawat isa, Panginoon, na ang plano mo ang masunod, Panginoon, at hindi ang plano namin sa aming buhay, O Diyos. Nawa, Panginoon, kung may mga plano man kami na hindi naaayon sa plano mo, Panginoon, samahan niyo pa rin po kami. At alam ko, Panginoon, na itatama niyo kami, Panginoon. Lahat ng aming, Panginoon, plano sa buhay ay mga request lang po namin, O Diyos. Request namin sa iyo na kung ito ay naaayon sa kalooban mo ay mangyari nawa, Panginoon. Kung paano, Panginoon, ng Diyos na inyong anak ay sumang-ayon, Panginoon, sa plano mo at hindi sa kanyang plano, Panginoon. Ganun din po kami bilang mga tao, bilang mga likha mo, Panginoon, nararapat lang po na umayon sa plano niyo, Panginoon. Kaya, O God, samahan niyo po kami, patuloy niyo po kami, Panginoon, ng gabayan. Nawa lahat ng aming plano ay patungo sa iyo, O God. Patungo sa aming kaligtasan na makasama ka namin, O Diyos. Makasama ka namin, O Diyos, sa habang panahon, Panginoon. Sa habang buhay, Panginoon. Ikaw ang makasama namin. Nawa lahat ng plano namin, O Diyos, ay mangyari na naayon sa plano at kalooban mo, Panginoon. Kaya salamat, O Diyos. Salamat sa salita mo na inyong ibinigay sa amin. Salamat, O Diyos, sa salita, sa paalala mo, O God, na patuloy niyo kami gagabayan at iingatan basta umayon lang kami sa plano mo, Panginoon.
Salamat, Ama. Patuloy ka namin pinapupurihan at pinasasalamatan sa oras na ito sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Salamat. Amen. Yan. Ano nga po ulit yung ating title? Gita? Knowing God's Plan. Anong verse? Jeremiah chapter 29 verse 11. Alam kong paborituhan yan ka mga kabataan dito. So, nagsulat ako digting kumbaga parang tigaan sa sabi digting. Focus on the present, surrender the future to the Lord. So, focus on the present ko niyan and ang gabos na pinaplano na isurrender ta gabos kay Lord. Kasi siya ang nakakaarang kung ano ang mas better kaysa sa So, praise God po. Ngayon po dadama tayo sa tithes and offering. Tinatawagan ko po si Sister Emily sa pananalangin. Tayo po ay tumayo muli. Dakilang Diyos na aming Ama, marami pong salamat sa oras nito sa iyong salita na aming napakinggan na nagbibigay sa amin ng kalakasan namin. Ama, itinatas ko po ang bahagi ng pagbibigay, O Lord God. Patuloy niyo po ang pagpalain ng bawat hanap buhay. At kami po ay patuloy na kapagbigay, Ama, na ayon po ang mga sa iyong kalooban. Salamat din po, Ama, sa mga kalakasan pisikal na kami po, O Diyos, makapagbigay sa iyo ng oras, makapaglingkod at makapagpuri, Ama, sa Espiritu at sa katitulahan ng Panginoon Jesus. Ama, palaguin niyo po, Ama, ang maliligong na bahagi sa pagbibigay o Diyos at magamit po, Ama, ayon po, Ama, sa iyong kalooban. Salamat po, Ama, ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Men, so, bago po tayo ngayon sa announcement. So, usually po, mayroon pong practice ang music team every Saturday afternoon, 3 onwards po yan, 3 p.m. onwards. And then, every Sunday, meron po tayo Sunday service. Nagpupuan po siya minsan 8 a.m. or 9 a.m. to 12. After service, meron po tayong hayaw sa Katanusan and opening sa Hubo. And then, Saturday, meron po tayong breakfast fellowship sa JOB Calabanga. Every first Saturday of the month. So, next week, July 6, ang ano po sa breakfast fellowship. Si mga maiba po, makalista na po. And then, sa Yunja, sa mga maiba po, tigtaon po kaming ni Ate Les na parang deadline sa mga mapalista. So, bali hanggang next week na lang po after breakfast fellowship, ang list po ng mga mairiba, mga final na mairiba. And then, meron din po silang ipoprovide na parent consent. So, much better po yan para po sure na tinugutan po talaga ang mga kabataan. Tapos, July 27, apo. July 27, iba pong mga ibang conference na magaganap. Job Calabanga man po yan, mga leaders po ang participants. Take note na lang po dahil mga announcements. Pledges. Yan, meron pa tayong pledge sa church building. Tama po kasi yan. Every week po yan, nagbibigay. Outreach. Okay. Simulit ka yan. So, yan yung mga pledges po tayo. Kaya tayo na po tigaan. Hindi na lang. Kung yung liboto na lang pa. So, makapasta. Any amount po sa mga gusto po magbigay para po sa pagpapaano po ng ating church. Yes. And outreaches. Yan. Dako na po tayo sa